Magandang araw mga bata, ako si Teacher Annabel, ang inyong guro sa Mapify. Handa na ba kayo sa ating aralin ngayon? Kung handa na kayo, atin nang umpisahan. Ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa arts. Quarter 1, Week 1 and 2. Cross-hatching and contour shading. Formal at di-formal na balance. Tingnan ang larawan. Ano ang napapansin ninyo? Tama, yan nga ay banga. Sa kaliwang bahagi, tinatawag niya na symmetrical balance o formal na balanse. Sa kanang bahagi naman na banga, nakikita niyo ba yung banga? Hindi siya pantay, di ba? Tinatawag siyang asymmetrical balance o di-formal na balanse. Formal at di-formal na balance. May mga iba't ibang uri ng banga. Ang ilan dito ay natatangi sa disenyo at pagkakagawa. Basta ng mga halimbawa sa mga larawan. Ang banga sa kaliwa ay may formal na uri ng balance o symmetrical balance. Ang mga bagay na makikita sa kaliwang bahagi ay katulad din ng mga bagay na makikita sa kanang bahagi nito. Ang banga naman sa kanang larawan ay nagpapakita ng hindi formal na balance. Ang bagay na magkabilang bahagi nito ay hindi magkatulad, ngunit parehas na mahalaga ang mga ito upang panatili ang pagkapantay ng bagay. Ito ay tinatawag na asymmetrical balance. Ang cross-hatching ay isang paraan ng shading kung saan paulit-ulit ang pagguhit ng pinag-cross na linya. Contour shading, ito ay isang paraan ng shading na nakagagawa sa pamamagitan ng patagilid na pagkiskis ng lapis o iba pang panggamit sa papel. Ginagamit ito sa gilid ng ginuguhit upang maipakita ang hugis nito. Cross-hatching at contour shading. Paano iginuguhit ang mga banga na ipinakikita ang mga detalye ng bawat isa sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknik o pamamaraan sa pagguhit. Maaaring lumikha ng sari-saring epekto. May papakita ang lalim, kapal at teksturang bagay na iguguhit sa pamamagitan ng paggamit ng cross-hatching at iba pang teknik ng shading. Tingnan ang larawan. Ang larawan sa kaliwa ay tinatawag na cross-hatching. Sa kanan naman ay contour shading. Nakita nyo ba yung pagkakaiba? Para sa inyong gawain, sundin ang mga sumusunod na hakbang. Bangang ginagamit ng cross-hatching at contour shading. Kagamitan, lapis na maitim, bond paper o anumang malinis na papel. Hakbang sa paggawa. Number 1, kumuha ng bond paper o anumang malinis na papel. Tingnan ang mga halimbawang larawan ng banga sa module o sa internet. Number 2, gamitin ang pamamaraang cross-hatching at contour shading. Tiyakin na ipapakita ang detalye ng bawat banga. Number 3, ipakita rin ang balance ng banga. Ito ba ay symmetrical o asymmetrical? Mga bata, meron akong inihandang video para sa inyo.
Ngayon naman, tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para matapos ang inyong gawain. Maging honest tayo sa ating pag-check. Tsikan lamang ang tamang sagot. Ito na ang mga tamang sagot. Number 1, tama. Number 2, tama. Number 3, tama. Number 4, mali. Number 5, mali. Kung mataas na marka ang iyong nakuha, binabati kita. Kung mababa naman, maaari mong balikan ang bidyong ito. Salamat sa pakikinig! Hanggang sa muli, ito si Teacher Annabel. Alam!